Sa pagsisimula ng kwento ay ipinakita kaagad ang ating bida na isang samurai master na nagngangalang Dauma. Kausap niya ang isang lalaki na mayroong nakapatong na 800 coins sa kanyang ulo. Binigyan ni Dauma ng isang pabor ang lalaki kung saan ay hindi niya ito tutuluyang patayin ngunit kailangan nitong magbayad ng 800 coins ng 3 ulit. Sa madaling salita ay hinihingan siya ni Dauma ng 2,400 coins. Pagkasabi nun ay lumabas ang isang batang lalaki na kasama ni Dauma sa kanyang paglalakbay. Ang pangalan ng batang ito ay Xiaoqi. Biglang nagsalita ang lalaki at itinanong kay Dauma kung saan ito kumukuha ng tapang gayong isang maliit na bata lamang ang kasama niya. Biglang nagtayuan ang mga kasama ng lalaki at pinalibutan silang dalawa. Ipinakilala rin niya kay Dauma ang kanilang gang na tinatawag na Xiangzi Gang na binubuo ng 8 dalubhasang mga samurai. Ipinag-utos nito sa iba niyang kasama na isarado ang pinto at bintana ng kanilang tambayan. Tinawanan lang ito ni Dauma at hindi man lang nakaramdam ng takot sa katawan. Inutos niya kay Xiaoqi na ipikit ang mga mata nito at magbilang ng numero mula 1 hanggang 9. Nainas ang lalaki sa mga sinabi ni Dauma kaya't kinalabog niya ang lamesa. Natigil ito sa pagsasalita nang saksakin siya ni Dauma sa kanyang kamay. Napasigaw na lang ang lalaki at doon na rin sinimulang sugurin ng mga kasamahan nito si Dauma. Ginamit nila ang kani-kanilang espada sa labanan samantalang si Xiaoqi ay nagsimula na sa pagbibilang. Dumanak ng sugat at dugo sa buong lugar dahil sa tindi ng labanan. Bagaman maraming kalaban si Dauma ay nagawa pa rin itong saksakin ang lalaki sa braso nito. Iniutos ng lalaki sa isang kasama nito na ihagis ang kanyang espada. Inihagis ito ng lalaki ngunit nakuha ito ni Dauma. Nagpatuloy lang ang espadahan. Walang kahit na sino man ang tumatama kay Dauma. Nagmistulan lamang itong parang isang ensayo sa kanya. Sa isang iglap ay naglaho ang mga samurai na kasama ng lalaki. Sinipa ni Dauma ang lalaki kaya't napasandal ito sa isang tabi. Nilapitan ni Dauma ang isang lalaking nabuhay sa labanan. Hindi nagpakita ng awa si Dauma kaya tinuluyan din ito ang kanyang buhay. Sunod ay nilapitan ni Dauma ang lalaki. Wala nang nagawa ang lalaki kaya't nagmakaawa ito kay Dauma na buhayin siya. Iniabot na nito kay Dauma ang salapi na hinihingi nito ng walang pag-aalinlangan. Pagkakuha ng pera na yun ay tumalikod na rin si Dauma. Tinawag na rin niya si Xiaoqi para muli ay isama ito sa kanyang paglalakbay. Naglakbay lang si Dauma kasama ang bata. Tuwing pahinga nila ay humihinto lang sila sa isang tabi para magluto ng pagkain at para kumain. Dito na rin nila pinapalipas ang isang gabi at buong magdamag. Naikwento ni Dauma kay Xiaoqi ang isang grupo ng mga cannibals na tinatawag na Rakshasas. Isa itong grupo ng masasamang nilalang na hindi lang pumapatay ng tao kundi kumakain din ito ng mga lamang loob. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay ay may nadaanan silang isang lugar na puno ng nakahandusay na patay na mga tao. Ang iba sa kanila ay kinakain ng mga dambuhalang ibon. Nakakita sila ng isang taong nakatayo. Tinawag ito ni Dauma ngunit hindi ito nagsalita kaya't napagtanto niya na ang taong ito ay namatay nang nakatayo laban sa kanilang mga kaaway. Sa paglalakad nila ay nakakita si Dauma ng isang magandang espada kaya't huminto siya upang tingnan ito. Nagustuhan niya ang itsura ng espada na iyon kaya't kinuha niya iyon at inilagay sa kanyang lalagyan. Sumunod ay nakakita sila ng isang matandang lalaki na buhat-buhat ang isang batang may karamdaman. Humingi ito ng tulong kay Dauma. Hindi ito pinansin ni Dauma ngunit ilang beses siyang tinawag ng matanda kaya't huminto ito. Humingi ng 300 coins si Dauma upang kapalit ng kanilang pagtulong dito ngunit walang sapat na salapi ang matanda upang ibigay iyon. Nagpakilala ang matanda na isa siyang empleyado ng Wumei Escort Agency. Sa kanilang pag-uusap ay nakakita si Dauma ng isang papel na nakasulat ang isang tao na mayroong patong sa kanyang ulo na nagkakahalaga ng 6,000 coins. Ang tawag sa papel na iyon ay wanted notice. Dahil sa kanyang nakita ay pumayag na rin si Dauma na tulungan ang dalawang kawawang lalaki. Sa sumunod na eksena ay ipinakita ang isang mataong lugar o sa madaling salita ay isang palengke. Kasalukuyang abala sa isang kliyente ang isang lalaki na nagngangalang Mo. Kaibigan siya ni Dauma. Maraming utang na loob sa kanya si Dauma kaya't ganun na lang ang kagustuhan ni Dauma na makaipon ng maraming salapi. Nagalit ang kliyente ni Mo sa kanya dahil sa hindi nito nagustuhan ang kanyang mga sinabi. Susuntukin na sana siya ng lalaki ngunit hindi ito natuloy nang sipain siya ng isang babae na anak ni Mo.
Ang pangalan niya ay Ayuya. Sa sobrang inis ni Ayuya ay inilabas niya ang kanyang espada at tinangkang patayin ang lalaki. Sa kabutihang palad ay dumating si Dauma kaya't napigilan niya ang gagawing pagpatay ng babae. Nagalak si Mo nang makita niya si Dauma gayon din ang batang makulit na si Xiaoqi. Nagtungo sila sa bahay ni Mo upang doon gamutin ang lalaking may karamdaman. Si Mo ay isa ring doktor kaya't marunong rin siyang manggamot ng mga tao. Isa siya sa pinakamagaling na doctor sa lugar na iyon kaya't ganon na lang ang pagtitiwala sa kanya ni Dao Maria. Nilagyan niya ng uod ang katawan ng lalaki upang maalis ang mga mikrobyo at lason sa katawan nito. Biglang nandiri ang matandang lalaki pati na rin si Xiaoqi sa kanilang mga nakita. Iniabot ni Dauma kay Mo ang wanted notice na kanyang hawak upang magpatulong dito na mahanap ang wanted person na nakasulat sa papel. Nabanggit ng matandang lalaki na 8 taon na ang nakakalipas buhat ng huling makita ang tao na iyon kaya't mahihirapan sila upang mahanap ito. Hindi ito ikinabahala ng anak ni Mo. Sinabi nito na walang imposible pagdating sa kanyang ama. Lumipas ang ilang araw at nakatanggap na ng balita si Mo tungkol sa wanted person na iyon. Sinabi niya na kilala ang lalaki na yun sa tawag na double-headed snake. Bihasa rin sa espada ang lalaki na binyansagang Master of Dual-Wielding Blade. Sinabi rin niya na mula nang maglaho ang tao na yun ay nagpalit na ito ng pangalan at nagpanggap na rin ito bilang isang panibagong tao. Ngunit sinabi rin niya na kahit itago nito ang kanyang pagkatao ay hindi nito maitatago ang pagkakakilanlan sa kanyang katawan. Mayroon itong tato sa kanyang baywang na 2 magkadikit na ahas na kawangis ng numero 8. Binanggit rin niya na nasabi sa kanya ng kanyang isang tauhan na nakita nito ang tato na iyon sa isang tiyak na lugar. Bago umalis si Dauma ay sinubukan siyang pigilan ni Mo dahil alam niya na mapanganib ang lugar na pupuntahan nito. Hindi nagpapigil si Dauma kaya't itinuro rin sa kanya ni Mo kung saan siya nararapat na magpunta. Ang pangalan ng lugar na kanyang pupuntahan ay Chisha Town. Ito ay isang lugar na 500 milya ang layo sa lugar na iyon. Narating nila Dauma ang nasabing lugar at pagdating nila doon ay dinatnan nila ang 3 tao na nakabigti sa entrance gate nito. Bago umalis si Dauma ay nabanggit din sa kanya ni Mo ang isang lalaki na isang court official na nagngangalang Chang Guiren. Ipinadala ang lalaki sa lugar na yun upang mabawasan ang kaguluhan sa nasabing lugar. Sinabi rin sa kanya ni Mo na malakas at magaling sa espada ang lalaking iyon kaya't kailangan niyang mag-ingat dito. Kahit konting bakas ng kaba ay hindi dinapuan si Dauma kaya't walang alinlangan niya pa ring pinasok ang nasabing lugar. Sa pagpapatuloy ng kwento ay kasalukuyang kausap ng lalaking kalbo ang isang bata. Siya ang unang wanted person na tinarget ni Dauma na binigyan niya ng pagkakataong mabuhay kapalit ng malaking halagang pera sa unang kabanata. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang pumasok si Dauma. Sinalubong siya ng mag-asawang may-ari ng guest house na iyon na pinangalanan nilang Feng Lein. Sinabi ni Dauma na kaya siya naparoon ay may hinahanap siyang wanted na tao. Biglang nanginag sa takot si Kalbo nang marinig niya iyon. Dahil sa pag-aakalang siya ulit ang hinahanap ni Dauma ay lumuhad ito at nagmakaawa ulit sa kanya. Hindi ito pinansin ni Dauma bagkos ay kinausap nito ang mag-asawa. Inutusan ng babae ang kanyang anak na nagngangalang Lei na ihatid sa itaas sila Dauma. Kinuha ng bata ang mga gamit ni Dauma ngunit dahil sa kabigatan nito ay nahirapan ito sa pagdadala. Bago umakyat si Dauma ay kinausap niya ulit ang mga tao roon at sinabi na ang taong hinahanap niya ay mayroong tato ng ahas sa baywang nito. Ibinilin rin niya sa mga ito na ipagbigay alam kaagad sa kanya kung makita nila ito. Sa sumunod na eksena ay magkausap ang mag-asawa. Nababahala ang babae dahil paubos na ang kanilang stock na tubig. Mula nang mapunta roon ang lalaking si Chang Guiren ay lumaki ang buwis na kanilang binabayad kaya't kinukulang na sila sa pera. Sinabi rin ito na kung hindi sila makakabayad sa buwis ay puwersahang kukuhanin sa kanila ang guest house na iyon. Sumagot ang lalaki at sinabi na huwag itong mag-alala dahil magmamakaawa ito kay Chang Guiren na bigyan sila ng palugit. Biglang dumating si Dauma kasama ang 2 bata mula sa itaas. Nabanggit nito sa lalaki na nabalitaan niya na maraming hot spring sa lugar na iyon kaya't nagpasama siya rito. Ibinilin niya kay Lei si Xiaoqi hanggat hindi ito bumabalik. Nagpunta sila sa Chisha Town Government Office. Sinabi ng lalaki na ito lamang ang nag-iisang hot spring sa lugar.
Ipinaliwanag niya kay Dauma na mula nang maupo sa lugar si Chang Guiren ay ipinasara nito lahat ng hot spring na naroon. Sinabi rin niya na bukod sa mahalang bayad sa hot spring na iyon ay meron din itong mga rules na kailangang sundin. Hindi pa natatapos sa pagsasalita ang lalaki ay pumasok na sa loob si Dauma. Sa pagpasok ni Dauma sa hot spring ay pinagmasdan muna niya ito. Maraming lalaki ang naliligo rito at masama rin ang tingin sa kanya ng mga ito. Nakakita siya ng isang bakanteng pool kaya't doon siya dumiretso. Pinigil siya ng mga lalaking naroon at sinabi na bawal siyang maligo doon. Hindi ito pinansin ni Dauma at tumuloy pa rin sa pool. Dahil dito ay sinugod siya ng 3 lalaki at inilubog siya sa pool. Binali niya ang hinlalaki ng isang lalaki upang bitawan siya nito. Matapos noon ay sinuntok niya ang 2 pang lalaki kaya tumilapon ito palabas ng pool. Sinugod din siya ng iba pang mga lalaki kaya't nagpatuloy ang kanilang bakbakan. Bawat tamaan ng suntok ni Dauma ay tumitilapon. Hindi pa nakontento si Dauma kaya't hinamon pa niya ang lahat ng natitirang lalaki na nasa pool. Sa inis ng mga ito ay sinugod rin nila si Dauma ngunit bigla silang natigil ng pahintuan sila ng isang dambuhalang lalaki na nasa loob rin ng pool. Ang lalaki na ito ay ang sinasabi ni Mo na si Chang Guiren. Bumilib si Chang Guiren dahil sa husay makipaglaban ni Dauma. Sa sumunod na eksena ay kaharap ng lalaki ang anak-anakan ni Chang Guiren na isa ring barumbado at malupit sa lugar. Sinampal niya ang lalaki dahil sa inis niya rito. Sinubukan ng lalaki na makiusap sa kanya upang makausap ang kanyang ama ngunit hindi siya pinagbigyan nito. Sa kabilang banda ay nag-uusap ang 2 bata na si Xiao Qi at Lei. Sinabi ni Lei na galit siya sa kanyang ama dahil nagpapaapi ito kay Chang Guiren. Sinabi niya na mahina ang kanyang ama dahil hindi ito marunong lumaban at walang pangarap sa buhay kaya't gusto rin niyang sumama kay Dauma upang maging malakas din ito tulad nito. Bumalik ang eksena kay Dauma. Nakaupo ito habang kaharap at kausap ang dambuhalang si Chang Guiren. Sinabi nito kay Dauma na ang kanyang mga bodyguard ay mga dating kriminal ngunit wala ni isa sa mga ito ang hinahanap niyang wanted na tao. Naikwento rin niya na bago siya dumating sa Chisha Town ay magulo ang lugar na iyon ngunit nang dahil sa kanyang pamamahala ay nagkaroon ng disiplina ang mga tao. Nilapitan niya si Dauma upang alukin ito na maging alagad at kasama niya sa pamamahala sa lugar na iyon. Tumanggi si Dauma at tinanggihan ng alok ni Chang Guiren kaya tumayo na rin ito at nilisan ang kwarto. Naiwang naiinis si Chang Guiren kasama ang anak-anakan nito. Bumalik si Dauma sa Fenglei Inn. Bago siya pumasok ay kinausap siya ng lalaking may-ari ng guest house. Itinanong nito kay Dauma kung magkano ang ibibigay nitong pabuya kung makakapagbigay siya ng impormasyon tungkol sa wanted person na kanyang hinahanap. Itinanong rin niya kung ang kailangan ba niya ay buhay o patay. Sumagot si Dauma at sinabing wala siyang ibang kailangan kundi ang ulo ng nasabing wanted person. Biglang nagsalita ang lalaki na kailangan niya ng pera upang mapanatili ang guest house kaya't handa niyang isuko ang kanyang sarili kay Dauma. Inalis ng lalaki ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang tato na ahas sa kanyang baywang bilang patunay na siya ang lalaking hinahanap ni Dauma na si Double-Headed Snake. Biglang ipinakita ang nakaraan ng lalaki kung saan ay dati rin siyang mamamatay tao na kumikitil ng buhay ng mga taong mayroong patong sa kanilang mga ulo. Sinabi ng lalaki kay Dauma na handa nitong ibigay ang kanyang ulo basta't ibigay lang nito ang kalahati ng reward na makukuha niya sa kanyang mag-ina. Hindi naniniwala si Dauma sa kanyang mga sinabi. Sinubukang lapitan ng lalaki si Dauma ngunit sa isang hampas lang ay bumagsak na ito. Dahil doon ay lalong hindi naniwala si Dauma na ito ang lalaking kanyang hinahanap kaya't umalis na ito at iniwan ang lalaki. Pagpasok sa Fenglei Inn ay sinalubong siya ni Lei. Nagpasalamat si Dauma kay Lei dahil sa pagbabantay nito kay Xiao Qi. Dinatnan niyang natutulog si Xiao Qi kaya't pinaamoy niya rito ang dala niyang tinapay. Dahil sa mabangong amoy nito ay nagising ang bata. Matapos noon ay binuhat na ni Dauma ang bata at umakyat na rin sila sa itaas. Sumunod na pumasok ang lalaki. Tinanong siya ng kanyang asawa tungkol sa kanyang naging lakad ngunit negatibo ang naging sagot nito. Dahil sa mga narinig ni Lei ay napasigaw ito sa galit sa kanyang ama. Sinabi niya na walang kwenta ang haligi ng kanilang tahanan dahil hindi nito maipagtanggol ang kanyang sarili maging ang kanyang mag-ina. Sa sobrang inis niya ay sinabi niya sa kanyang mga magulang na aalis na siya kaya tumakbo siya papalabas. Hindi pa siya tuluyang nakakalabas ay dumating ang anak ni Chang Guiren sakay ng isang kabayo kasama ang mga alagad nito.
Niyakap ng lalaki ang kanyang anak kaya't maswerte itong hindi tumilapon. Bumaba sa kabayo ang anak ni Chang Guiren at sinabi sa mag-aama na kung hindi sila makakapagbayad ng buwis ay kukumpiskahin nila ang Feng Lein. Sinabi rin niya na nakagawa sila ng kasalanan dahil nagpatira sila ng isang dalubhasang tao sa guest house na iyon. Matapos nun ay nagpasukan ang mga alagad at iniutos niya sa mga ito na halugugin ang buong guest house at patayin si Dao Ma sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda ay nag-uusap si Dao Ma at Xiao Qi tungkol sa nabili nitong masarap na tinapay. Biglang lumitaw ang mga kalaban mula sa bintana kaya't muli ay nagsimula na naman ang bakbakan. Gaya ng mga nauna ay nilampaso lang ni Dao Ma ang mga ito habang si Xiao Qi naman ay kasalukuyang nagbibilang. Sa ibaba naman ay kasalukuyang nakaluhod ang lalaki at humihingi ng pangalawa pang pagkakataon sa anak ni Chang Guiren. Humingi ito ng isa pang palugit para sa pagbabayad nila ng buwis. Hindi ito pinagbigyan ng anak ni Chang Guiren bagkos ay sinabihan pa siya nito na isang mangmang. Matapos nun ay sumenyas ito sa isang alagad na patayin ang kanyang mag-ina. Gamit ang isang sandata ay hahampasin ng isang alagad ang mag-ina ngunit hindi ito natuloy dahil napigilan ito ng lalaki. Inilabas ng lalaki ang nat at algo niyang husay sa espada at sinabi sa anak ni Chang Guiren na handa siyang magpaapi sa mga ito ngunit huwag lang nitong gagalawin ang kanyang mag-ina. Sinugod ng iba pang mga alagad ang lalaki kaya't nagkaroon din ng madugong bakbakan. Nanlaki ang mga mata ni Lei sa kanyang mga nasaksihan. Bigla niyang naalala ang mga panlalait na sinabi niya sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ama ay isa palang mandirigma na mahusay gumamit ng espada. Sa isang iglap ay naubos ang mga alagad at ang natira na nakatayo doon ay anak ni Chang Guiren. Bumaba na rin ang hagdan si Dao Ma. Nakita niya ang mga nakahandusay na tao kaya't napagtanto niya sa kanyang sarili na totoo ang sinasabi ng lalaki na siya nga ang lalaking hinahanap niya na si Double-Headed Snake. Nanliit sa takot ang anak ni Chang Guiren. Kinausap ng lalaki si Dao Ma at hinabilin niya rito ang kanyang mag-ina kapag ito ay nawala na. Sinabi nito kay Dao Ma na malaki ang tiwala niya rito dahil nakita niya ang pagmamahal nito kay Xiao Qi. Matapos nun ay 3 tali ang pumalupot sa lalaki. Dumating si Chang Guiren kasama ang mga alagad nito. Nagtaka ito dahil sa kanyang mga nakita. Nilapitan siya ni Dao Ma at itinanong kung siya ba ang nag-utos sa kanyang anak-anakan na gumawa ng kaguluhan sa lugar na iyon. Naging maangas ang sagot ni Chang Guiren. Itinanggi nito ang mga paratang ni Dao Ma. Sinabi ni Dao Ma na isang salot ang kanyang anak-anakan kaya't mas mabuti kung ipapapatay niya ito. Sinabi rin niya kay Chang Guiren na kung gagawin niya ang bagay na iyon ay walang pagdadalawang isip na sasapi ito sa kanyang grupo. Napangiti na lang si Chang Guiren sa kanyang mga narinig. Dahil sa kagustuhan ni Dao Ma ay sinunod ito ni Chang Guiren. Ibinitin niya ang kanyang anak-anakan upang ito'y bigtihin. Sumunod na ibinitin si Double-Headed Snake. Humagulhol sa pag-iyak si Lei dahil doon. Nagmakaawa siya kay Dao Ma at humingi ng tulong na sagitin ang kanyang ama. Sinagot niya ang bata at sinabi na kaya siya nagpunta sa lugar na iyon ay upang patayin ang kanyang ama at kuhanin ang ulo nito kaya't wala ring saysay kung tutulungan niya ito. Nagtatakbo ang bata papalapit sa kanyang ama. Hinawakan niya ang mga paa nito at inilagay sa kanyang mga balikat upang hindi ito mabigti. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama dahil sa mga masasamang salita na nasabi niya rito. Bumuhos ng luha dahil sa eksena na iyon. Pinigilan siya ng kanyang ama sa kanyang ginagawa at tinanggap ang katotohanan na iyon na ang mga huling araw niya. Sinipa niya si Lei upang maalis ang pagkakahawak nito sa kanyang mga paa. Walang nagawa si Lei kundi umiyak na lang. Matapos noon ay isang espada ang lumipad at hiniwa ang lubad na nakatali kay Double-Headed Snake. Ang gumawa noon ay si Dao Ma. Sinabi niya na nagbago na ang kanyang isip at mas gusto niya na siya mismo ang kukuha ng ulo ni Double-Headed Snake. Tinanong siya ni Chang Guiren kung nakikipaglaro ba ito sa kanya. Kinuha niya ang kanyang mga espada at namili ng gagamitin dito. Nilapitan niya si Double-Headed Snake at binigyan din ito ng mga espada. Sinabi niya rito na hindi siya nakikipaglaban sa isang taong walang hawak na armas kaya't bumangon si Head Snake. Matapos nun ay sinugod na rin sila ng mga kawal ni Chang Guiren. Muli ay dumanak ng dugo sa lugar ng eksena. Parehong magaling humawak ng espada ang dalawa kaya't mabilis lang nilang natatalo ang kanilang mga kalaban. Sinabi ni Xiao Qi kay Lei na huwag itong mag-alala bagkos ay magbilang ito ng numero na gaya ng ginagawa niya. Nagpatuloy lang ang labanan.
Kahit maraming kalaban ay hindi nahirapan ang dalawa at sa halip ay inenjoy na lang nila ang kanilang pakikipaglaban. Hindi na nakutento si Chang Guiren sa kanyang mga nakikita kaya't inilabas na rin niya ang kanyang espada. Sa sobrang inis niya ay sinugod niya si Dao Ma. Mabilis lang itong nasangga ni Dao Ma at naiwasan ang kanyang pag-atake. Matapos nun ay naubos na lahat ng kawal ni Chang Guiren kaya tatlo na lamang sila nila Head Snake ang natirang nakatayo sa labanan. Sinabi ni Chang Guiren na binigyan na niya ng pangalawang pagkakataon si Dao Ma kaya't hindi na ito mauulit pa. Tinanong ni Dao Ma si Head Snake kung handa na ba itong mamatay. Sinabi nito na nagbago na ang kanyang isip dahil sa kanyang pamilya kaya't handa na siyang makipaglaban sa kanilang dalawa. Nagtansyahan muna ang tatlo sa isa't isa. Matapos nun ay sabay-sabay silang sumugod at inatake ang isa't isa. Kapwa sila magagaling sa espada kaya't para lamang silang nagsasayaw. Lumipas ang ilang segundo at ganun pa rin ang naging takbo ng kanilang labanan. Nagpapalitan lang sila ng mga atake at sinasangga ang bawat espada na papalapit sa kanila. Dahil sa matagal nang natigil sa pakikipaglaban si Double-Headed Snake ay siya ang unang natamaan. Tinamaan siya ng espada ni Chang Guiren sa kanyang dibdib. Bumawi naman si Snake at tinusok nito ang kanyang kamay kasunod ang atake ni Dao Ma na siya namang naging target ang leeg ni Chang Guiren. Dahil doon ay nabitiwan ni Chang Guiren ang kanyang espada at nahulog na rin si Double-Headed Snake. Habang nakasaksak sa leeg ni Chang Guiren ang espada ni Dao Ma ay pinaalalahanan niya ito. Sinabi niya rito na ang pagpatay sa isang court official ay isang napakalaking uri ng krimen. Sinabi niya na matapos ang krimen na kanyang ginagawa ay magkakaroon agad siya ng wanted notice at kakalat ito sa buong mundo. Bukod doon ay papatawan rin ang kanyang ulo ng napakalaking halaga. Sinabi rin niya na hindi na siya makakapamuhay ng malaya kasama ang kanyang anak na si Xiao Qi dahil magpapadala ang gobyerno ng magagaling na alagad upang kitilin lang ang kanyang buhay. Hindi ito pinakinggan ni Dao Ma bagkus ay lalo nitong diniinan ang pagkakabaon ng espada sa kanyang leeg. Matapos nun ay tuluyan na niyang winakasan ang buhay ni Chang Guiren sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo nito. Sa sumunod na eksena ay ang walang humpay na pag-iyak ni Lei habang kaharap ang kanyang ama. Bago tuluyang bawian ng buhay si Double-Headed Snake ay naalala pa nito ang masayang eksena kasama ang kanyang mag-ina. Wala nang nagawa ang pag-iyak ni Lei dahil iyon na ang huling araw ng kanyang ama sa mundong iyon. Nilapitan sila ni Dao Ma. Nakiusap si Lei at nagmakaawa ito kay Dao Ma na huwag kukunin ang ulo ng kanyang ama at hayaan na lang ito sa piling nila. Naawa si Dao Ma sa kalagayan ni Lei kaya't sumakay na ito sa kanyang kabayo. Bago sila umalis ni Xiao Qi ay binigyan siya ni Dao Ma ng pera bilang pambayad sa kanilang buwis. Naantig ang puso ni Lei sa ginawa na ito ni Dao Ma. Yumuko siya at nagpasalamat dahil sa kabutihan na ginawa nito. Matapos nun ay tuluyan ng umalis ang mag-ama na hindi pa alam kung saan sila dadalhin ng kanilang paglalakbay dahil sa mga oras na yun ay lumiit na ang espasyo na kanilang magagalawan. Kabilang na rin sila sa listahan ng mga wanted persons at dito na rin natapos ang ikalawang kabanata. Sa sumunod na eksena ay nagkatotoo lahat ng mga sinabi ni Chang Guiren kay Dao Ma. Kasalukuyan silang hinahabol ng mga tulisan gamit ang kani-kanilang mga kabayo. May mga dala itong palasok kaya't delikado ito para kay Dao Ma at Xiao Qi. Tiningnang mabuti ng isang lalaki ang itsura ni Dao Ma at doon ay napagtanto niya na tama ang lahat ng pagkakakilanlan na kanilang nakalap tungkol sa dalawa. Sinabi rin nito na ang perang nakapatong sa ulo ni Dao Ma ay tumataginting na 50,000 coins kaya't persigido sila na kuhanin ang ulo nito. Sinubukan nilang tirahin ng mga palasok sila Dao Ma ngunit naiiwasan lang din ito ni Dao Ma. Dahil sa dami ng humahabol sa kanila ay kinabahan na rin si Xiao Qi. Sinabi naman ni Dao Ma na kahit siya mismo ay gustong hulihin ang kanyang sarili dahil sa laki ng reward na nakapatong sa kanya. Bukod sa mga bandidong humahabol kala Dao Ma ay mayroon ding isang grupo ang nakatutok at humahabol din sa kanila mula sa itaas. Ayon sa grupong ito ay paunahan na lamang sila kung sino ang unang makakahuli sa kanila kay Dao Ma. Inihanda ni Dao Ma ang kanyang espada dahil papalapit na sa kanila ang mga kalaban. Sinubukan ng mga bandido na lapitan si Dao Ma ngunit maaga silang sinundo ni kamatayan. Nagpatuloy ang mga bandido sa paghabol. Sa kabilang banda ay hinihingal na rin ang kabayo ni Dao Ma na si Hazy. Sinabi nito kay Xiao Qi na kumapit mabuti dahil kung tuluyan ng bumagsak si Hazing ay kukuha ito ng kabayo sa mga bandido.
Muling nakalapit ang mga tulisan ngunit dahil sa husay ni Dauma sa paggamit ng espada ay hindi ulit nagtagumpay ang mga ito. Samantalang pagod na at paubos na ng paubos ang lakas ni Hazing. Pinalakas ni Dauma ang loob ni Hazing at sinabi rito na wala siyang balak na iwan ito sa lugar na yun ng mag-isa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtakbo ay nakita ni Xiaoqi ang isang grupo na nakaabang sa kanilang dinaraanan. Ginamit din ng mga ito ang kanilang mga palasok upang tirahin sila Dauma. Buong tapang at lakas ng loob na tumalon ng mataas si Hazing kaya't naiwasan niya ang mga palasok. Sa kabilang banda ay hindi nagawang makaiwas ng mga tulisan kaya't sila ang tinamaan ng mga ito. Nagtanggal ng coat ang babae na pinuno ng nakaabang na grupo. Ito pala ay si Ayuya. Sinabi nito kay Dauma na ipinapatawag siya ng kanyang ama na si Mo dahil may isang tao na gustong kumausap sa kanya. Bumalik sila sa lugar kung saan nakatira si Mo. Nagtaka si Dauma dahil maraming bagong muka ang nadagdag sa lugar na iyon. Sinamahan siya ng ilang kababaihan upang masiguro ang kanilang kaligtasan hanggang makapunta sila sa lugar na iyon. Pagbaba ng kabayo ay sinamahan sila ni Ayuya patungo kay Mo. Pagdating doon ni Dauma ay may isang nakatalikod na lalaki ang kanilang dinatnan. Siya ay nakamaskara at nakatago ang pangalan niya sa tawag na Ji Silang. Kinausap nito si Dauma at sinabi ang mga nakaraan tungkol kay Dauma. Kilala rin niya si Xiaoqi at alam rin nito na si Xiaoqi ay nagmula sa lugar ng Chang'an. Pagkasabi nun ay binuhat ni Dauma si Ji Silang at pagkatapos ay sinakal niya ito. Itinanong niya rito kung sino ba talaga siya ngunit hindi ito sumagot. Sinabi ni Ji Silang na huwag na nitong alamin ang kanyang pangalan bagkus ay naroon ito upang siya ay tulungan. Pagkasabi nun ay binitiwan na rin ni Dauma si Ji Silang. Sinabi rin ni Ji Silang na kaya siya naparoon ay kailangan nitong magpasama kay Dauma patungo ng lugar ng Chang'an. Kinagabihan ay nag-usap si Dauma at Mo. Hindi pa rin alam ni Dauma ang dahilan kung bakit nagpapasama si Ji Silang sa kanya patungong Chang'an. Kinaumagahan ay naghanda na si Dauma patungo ng Chang'an. Bukod sa kanilang dalawa ni Ji Silang ay kasama rin nila si Ayuya at isang pangkawal sa kanilang paglalakbay. Bago sila umalis ay pinaalalahanan ni Mo si Dauma. Sinabi nito na masyadong mapanganib sa kanilang daraanan kaya't iminungkahi nito na iwan na lang muna si Xiaoqi. Hindi pumayag si Dauma bagkus ay sinabi nito na mas ligtas si Xiaoqi kung ito ay nasa kanyang tabi. Matapos nun ay tuluyan na rin silang lumakad kasama si Ayuya at ang isa pang kawal. Sa kanilang paglalakbay ay napansin ni Ayuya na masaya si Xiaoqi. Sinabi nito na kaya siya masaya ay dahil sa makakauwi na rin ito sa kanilang lugar. Ito nga ay ang lugar ng Chang'an. Tinanong ni Xiaoqi kung ano ang pakay ni Ji Silang sa Chang'an. Sinabi nito na hindi na muna niya kailangan malaman iyon. Sinabi rin nito na malalaman din nila ang lahat sa mga susunod na araw. Sinabi nito na ang kanyang misyon sa pagpunta ng Chang'an ay upang pabagsakin ang pamumuno sa nasabing lugar. Sa sumunod na eksena ay mayroong dalawang pinuno na nagmula sa magkaibang lugar ang kasalukuyang nakaluhod at nagrereklamo tungkol sa plataporma ng isang pinuno na magpagawa ng Great Wall. Sinabi ng mga ito na kakapusin ang kanilang puwersa sa pagpapagawa kaya't pinaalalahanan nila ang kanilang pinuno na maging maingat sa mga desisyon nito. Pagkatapos noon ay isang puting tigre ang lumabas at pinatay ang dalawang lalaki. Habang pinapaslang ng tigre ang dalawa ay kasalukuyan ding nakaluhod ang isang lalaki na nagngangalang Pei Shiju. Isa siyang assistant minister ng official affairs. Sumunod nang lumabas ang pinuno ng nasabing lugar. Siya si Yang Guang, ang emperor ng Yang of Soy. Tinanong nito si Pei Shiju kung naparoon din ba ito upang magbigay sa kanya ng advice at upang tumutol sa kanyang kagustuhan. Sumagot si Pei Shiju at sinabi na naparoon siya upang mag-report tungkol sa isang taksil na namataan sa kanilang lugar na nasasakupan ng Western Region. Ang taong sinasabi niya ay si Ji Silang. Hinawakan ng Emperor ang ulo ni Pei Shiju. Matapos noon ay unti-unting nagbago ang anyo ni Yang Guang at naging isang anyong lobo. Itinanong nito kay Pei Shiju kung kaya ba nitong ipapatay ang taksil na si Ji Silang. Sumagot si Peiju at sinabi na kailanman ay hindi niya bibigwin ng Emperor. Matapos nun ay bumalik na sa dating anyo si Yang Guang. Ginawa nitong mas mataas ang ranggo ni Pei Shiju at ipinag-utos dito na dalhin sa kanya ang ulo ng taksil na si Ji Silang at dito na din natapos ang 3 kabanata.
Sa pagsisimula ng ika-4 na kabanata ay kasalukuyan ng naglalakad sa disyerto ang grupo ni Dauma kasama si G Silang. Tinanong ni G Silang si Dauma kung hindi ba sila magpapahinga dahil pagod na ito sa kanilang biyahe. Sinabi ni Dauma na katatapos lamang nilang magpahinga kaya't hindi maaari ang kanyang kagustuhan. Tinanong ni Dauma si G Silang kung bakit siya ang napili nitong maging escort gayong alam naman nito na may nakapatong na malaking halaga sa kanyang ulo. Sinabi ni G Silang na kailangan niya ng taong mahusay sa pakikipaglaban at alam ang daanan patungo sa kanyang patutunguhan. Bigla silang napahinto nang makita nila ang isang mabilis na karwahe na dumaan sa kanilang harapan. Kinawayan ito ni G Silang at sinabi na handa siyang magbayad ng doble makasakay lang siya sa karwahe na yon. Pinigilan kaagad siya ni Dauma at tinakpan ang kanyang bibig. Sa loob ng karwahe ay ipinakita ang isang magandang dilag na babae. Matapos noon ay tuluyan na rin silang nilagpasan ng karwahe. Inutos ni Dauma kay Ayuya na ibaba na nito ang kanyang palasok dahil wala namang panganib sa kanilang nakita. Sinabi rin nito kay G Silang na sa susunod ay huwag itong makikipag-usap sa kahit na sino man lalo't hindi naman niya kilala ang mga ito. Sumunod ay ipinakita ang karwahe na patuloy sa pagtakbo at ipinakita rin ang mga sakay nito. Isang magandang babae na may magandang katawan at isang matandang lalaki ang nakagapos ng kadena sa loob nito. Kasama nila sa loob ang isang lalaki na may gray na buhok at may bakas sa mukha nito. Ang pangalan niya ay Shu. Kinakausap ng babae si Shu ngunit hindi ito nagsasalita. Dahil doon ay nainas sa kanya ang babae. Sinubukan ng babae na akitin ang lalaki ngunit hindi siya pinapansin nito. Hindi alam ng lalaki na may isang tribo ang nakaabang sa kanilang daraanan. Nagpatuloy lang ang babae sa pang-aakit sa lalaki. Natigil siya sa kanyang ginagawa nang biglang tumayo ang lalaki at mabilis na binuksan ang kurtina ng karwahe. Mula sa loob ay nakita niya ang mga kakaibang tao na nakaabang sa kanilang sinasakyan na karwahe. Inihagis ng mga nakaabang na tao ang kanilang mga palasok. Tinamaan sa leeg ang mga kabayong humahatak ng kanilang karwahe kaya't natamba ito. Narinig ni Ayuya ang isang sigaw mula sa isang tao kaya tinanong niya si Dauma. Nakita rin nila ang isang kabayo na tumatakbo habang duguan ito at may nakatusok na palasok. Napagtanto ni Dauma na mula sa karwahe ang kabayong iyon kaya't mabilis niyang pinuntahan ang karwahe kasama ang grupo nito. Sa kabilang banda ay kasalukuyang nakahiga ang driver ng karwahe. Nilapitan siya at pinalibutan ng mga estranggero na tumambang sa kanila. Ibinuka nila ang damit nito at pagkatapos ay binawian ng buhay gamit ang isang kutsilyo. Matapos noon ay kinuha nila ang puso nito at inialay sa tinatawag nilang Diyos. Nakita ng grupo ni Dauma ang ginagawa ng grupo na iyon. Naguluhan si Ayuya dahil hindi niya alam ang lengguwahe na sinasabi ng mga tao na iyon. Sinabi ni Dauma na panoorin muna nila ang susunod na mangyayari bago sila kumilos. Inakyat ng mga estranghero ang nabuwal na karwahe at sinilip ang loob nito. Sa isang iglap ay binawian ng buhay ang estranghero dahil hiniwa ni Shu ang leeg nito. Matapos noon ay lumabas na rin ng karwahe ang magandang babae at si Shu. Sinugod ng isang estranghero ang babae ngunit nakailag ito dahil hinila ito ni Shu. Namatay na rin ang matandang lalaki na kasama nila kaya't dalawa na lang sila ng babae ang natira. Patuloy pa rin ang mga estranghero sa pagtaas ng kanilang mga palasok. Naunawaan ni Shu kung ano ang sinasabi ng mga estranghero. Ayon sa mga ito ay gusto nila ng dugo. Sa inis ni Shu ay isa-isa niyang pinatay ang mga lalaki na nakaharang sa kanyang harapan kaya't dumanak na naman ang dugo. Sinugod din siya ng iba pang mga estranghero kaya't pinatay rin niya ang mga ito gamit ang kanyang espada. Walang reaksyon ang mga estranghero kaya't patuloy lang sila sa kanilang ginagawa. Nakita lahat ni Dauma ang mga pangyayari. Ayon kay G Silang ay tinatawag na protector ang mga tao na iyon. Dahil sa kakaibang gamot na iniinom ng mga ito ay nagiging abnormal ang pag-iisip ng mga ito kaya't hindi sila natatakot na masaktan o mamatay. Matapos noon ay napagdesisyonan ni Dauma na tulungan si Shu at makipagkasundo dito kapalit ng sinasakyan nilang karwahe. Iniwan ni Dauma si Xiaoqi kay Ayuya at pagkatapos ay mag-isa siyang nagtungo sa kinaroroonan nila Shu. Nagpatuloy lang si Shu sa pakikipaglaban sa mga estranghero ngunit masyadong marami ang mga ito. Matapos noon ay dumating na rin doon si Dauma. Bawat humarang sa kanya ay automatic na dumadanak ang dugo. Tinawag niya si Shu bilang isang kaibigan. Kinausap niya si Shu tungkol sa karwahe nito.
Gaya ng kanyang naisip ay nakipagkasundo siya rito na gagamitin ang kanilang karwahe gamit ang kanyang mga kabayo. Hindi ito nagustuhan ni Shu kaya't inatake niya si Dauma. Mabilis lang itong nasangga ni Dauma kaya't doon ay napagtanto ni Dauma na ayaw nitong pumayag sa kanyang kagustuhan. Hindi kaagad pumayag si Shu sa alok ni Dauma bagkos ay inatake niya ulit ito at binyantaan. Pumaling ang espadang hawak ni Dauma kaya't itinapon na niya ito. Sinubukan muling alokin ni Dauma si Shu. Sinabi niya kay Shu na maganda ang kanyang espada ngunit masisira din iyon makalipas ang ilang sandali. Sinabi niya na kahit hindi ito pumayag sa kanyang kagustuhan ay makukuha pa rin niya ang karwahe dahil magagawa rin siyang patayin ng mga estranghero. Binigyan niya ng pabor si Shu kaya't umikot muna ito ng 3 beses hanggang sa makapag-isip ito. Kinuha niya ang isang palasok ng estranghero at sinimulan na ang kanyang pag-ikot. Sinimulan na rin ng mga estranghero na atakihin si Shu habang patuloy lang sa pag-ikot si Dauma. Nagtaka si Ayuya sa ginagawa ni Dauma ngunit sinabi na Xiaoqi na maganda ang balak ni Dauma. Nagpatuloy lang sa pag-atake si Shu sa kanyang mga kalaban. Gaya ng sinabi ni Dauma ay unti-unti nang nasisira ang espada ni Shu. Kinabahan na ng husto ang magandang babae kaya't sinabi nito kay Shu na tanggapin na nito ang inaalok sa kanya ni Dauma. Na-corner na rin si Shu ng mga estranghero kaya't wala na din itong nagawa kundi tanggapin ang alok ni Dauma. Kinuha ni Dauma ang isa niyang espada at inatake rin ang mga estranghero. Makalipas ang ilang sandali ay nakabulagta na rin ang mga estranghero. Bilang bago nilang mga kaibigan ay nagpakilala ang grupo ni Dauma sa mga ito. Itinanong ni Dauma kung saan sila patutungo. Sinabi ni Shu na sila ay papunta ng Chang'an. Nagpakilala rin ang babae at sinabi na ang pangalan niya ay Yan Ziniang. Unti-unti itong lumapit kay Dauma hanggang sa niyakap niya ito. Biglang nagselos si Ayuya nang makita niya iyon. Nagpasalamat si Yan Ziniang dahil sa pagliligtas nito sa kanila. Matapos nun ay hiniram ni Dauma ang susi kay Shu upang alisin ang kadenang nakagapos kay Yan Ziniang. Walang pag-aatubili naman itong binigay ni Shu. Habang tinatanggalan ng kadena ni Dauma si Yan Ziniang ay nabanggit nito na noong bata siya ay ibinenta siya sa isang matanda hanggang sa inabuso siya nito. Matapos nun ay tinanong ni Dauma si Shu kung ano ang kanyang pangalan. Hindi naman ito itinanggi ni Shu kaya't sinabi niya sa mga ito ang kanyang totoong pangalan. Sa sumunod na eksena ay ipinakita ang isang alaala tungkol kay Shu. Kasalukuyan siyang naglalakad habang tinitingnan ng mga kalalakihan. Isang lalaki ang humarang sa kanya at sinabi na hindi siya nararapat sa lugar na iyon. Itinanong niya sa lalaki kung nasaan ang barko ng isang matandang lalaki na nagngangalang Lacey. Hindi sumagot ang lalaki bagkos ay tinawanan pa siya ng mga kalalakihan. Biglang inilabas ni Shu ang kanyang espada at itinutok ito sa leeg ng lalaki. Sinugod siya ng ibang lalaking mga naroon ngunit hindi man lang nila nagawang lapitan o saktan si Shu. Isang matandang lalaki ang tumawag kay Shu mula sa isang barko at sinabi na ipinadala siya ni Lacey upang siya ay salubungin. Sa sumunod na eksena ay kausap na ni Shu ang matandang lalaki na kanyang hinahanap na nagngangalang Lacey. Balak niyang magpunta ng Chang'an upang magtayo ng isang negosyo. Pinag-usapan nila ang tungkol sa lugar ng Chang'an. Ayon sa matanda ay kakaiba at mahigpit ang patakaran sa Chang'an kumpara sa ibang mga syudad. Ayon sa kanya ay hindi siya yayaman at uunlad sa lugar ng Chang'an dahil hindi sikat ang pangalan nito at dahil sa wala itong mga kakilala o mga ninuno. Inalok niya si Shu na makipagnegosasyon sa ibang mga personalidad ngunit tumanggi si Shu sapagkat mas gusto niyang magtayo ng negosyo sa lugar ng Chang'an. Iyon ay dahil doon ang kanyang tirahan. Inalok niya ang matanda na handa niyang ibigay ang 70% na kanyang kikitain sa negosyo matulungan lang siya nito. Matapos noon ay binigyan siya ng gawain ni Lacey kung saan ay kailangan niyang ibalik sa lugar ng Chang'an ang isang prostitute na babae na nagngangalang Yan Ziniang. Hinanap niya ang babae at ipinagtanong kung nasaan ito. Matagumpay niyang nahanap ang babae kaya't iyon ang dahilan kung bakit nakagapos si Yan Ziniang habang sakay ng isang karwahe. Bumalik na ulit ang eksena kay Dauma habang sila ay kasalukuyan ng sakay ng karwahe patungo ng Chang'an. Habang nasa karwahe ay tinatitigan ni Yan Ziniang si Dauma. Sinabi niya na pamilyar sa kanya ang itsura ni Dauma. Sinabi nito na alam niya na si Dauma ay isang wanted person na mayroong 50,000 coins na patong sa ulo matapos nitong patayin ang isang opisyal.
Sa sumunod na eksena ay ipinakita ang isang grupo na nagmula sa iba't ibang pamilya. Sila ay sina Hiyishwa na nagmula sa Heye family, Taehumir na mula sa Peonyao family, Yuji ni Uloo na mula sa Yuji family, Xiao Lei at Dalei na mula naman sa Lei family. Ipinadala sila ni Pei Sijo upang iligpit si Ji Silang. Nagsama-sama sila upang abangan ang grupo ni Dauma. Ano kaya ang naghihintay sa grupo ni Dauma? Ano kaya ang gagawin ni Dauma kapag kaharap na niya ang grupong ito? Sa ika-6 na kabanata sa kabilang banda ay ipinakita ang mga nangyari habang kasalukuyang naglalakbay si Dauma at Ayuya. Ito ang lugar ng Soy. Ang lugar na pinamumunuan ni Pei Shijo. Kasalukuyan siyang nakatayo habang pinapanood ang mga tauhan niya na abala sa kani-kanilang gawain. Biglang dumating ang alagad niya na si Yan at nag-report sa kanya tungkol sa pagdating ni Pei Xingyan at iba pa niyang mga inimbitahang bisita. Tinanong nito kung inasikaso na ba nila ang kanyang mga bisita. Sinabi ng alagad na nakaupo na sa meeting hall ang kanyang mga bisita at naghihintay sa kanyang pagdating. Tumalikod na rin si Pei Shijo at pinuntahan ang kanyang mga bisita. Binuksan niya ang pinto ng meeting room at pagkatapos ay humingi ng paumanhin dahil sa paghihintay ng mga ito. Nandun ang tatlong master na sina Master Yuji, Master Lei at Master Peiwo. Kabilang din sa inimbitahan niya ang tatay ni Ayuya na si Mo. Sinimulan na ni Pei Shijo na magsalita. Nagpasalamat ito sa kanyang mga bisita dahil sa naging tulong ng mga ito sa kanya para sa kanyang pamumuno sa lugar na yon. Bilang pasasalamat ay hinandugan niya ang mga ito. Inilabas ng mga tauhan ang 5 kahon at ipinakita sa kanila kung ano ang laman nito. Ito ay naglalaman ng mga gold silk. Namangha sila sa kanilang nakita dahil hindi raw pangkaraniwan ang mga ito. Biglang nagsalita si Mo at sinabi kay Pei Shijo na hindi niya maintindihan kung para saan ba ang mga gold silk na yon. Sinabi ni Pei Shijo na lahat ng magiging transaksyon sa kanilang bayan ng syudad ng Zongai ay hindi papatawan ng buwis at kung susunod sila dito ay bibigyang pugay sila ng emperador. Ang Zongai ay isang city mula sa western region na hawak naman ng emperador. Ito rin ay lugar kung saan naroon ang malaking hukbo ng mga mandirigma. Inalok ni Pei Shijo si Mo na uminom ng tsaa. Sumagot si Mo na masarap ang tsaa na yun ngunit iginiit niya na masyadong malaki ang hinihingi nitong kapalit sa kanila. Tumayo si Mo at sinabi ang kanyang mga hinaing. Walang sino man ang kumontra sa mga sinabi ni Mo. Kinuha niyan ang tasa ng tsaa upang ibigay ito kay Mo. Prinotektahan si Mo ng kanyang mga alagad sa pag-aakalang gagalawin siya nito. Inabot niyan ang tasa kay Mo ngunit hindi niya ito tinanggap. Matapos nun ay tumayo na ulit ito at naglakad na papalabas ng kwarto. Pagbalik sa kanyang nasasakupan ay tinipon ni Mo ang kanyang mga trabahador at mga tauhan. Ipinaalam nito sa lahat na tumiwalag na ang kanyang pamilya sa grupo ng 5 sagradong pamilya. Sinabi niya na bilang kabayaran ay siguradong dadanak ng karahasan. Nagpasalamat siya sa kanyang mga tauhan dahil sa paglilingkod at pagiging tapat nito sa kanyang pamilya. Sinabi niya sa mga ito na maaari na silang umalis sa lugar na yun upang hindi na madamay pa ang mga ito. Hindi pumayag ang kanyang mga tauhan sa kanyang mga sinabi. Sinabi ng mga ito na handa silang lumaban at samahan si Mo hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Hindi ito pinayagan ni Mo. Sinabi niya sa mga ito na umuwi na lamang sila at mas piliin nilang makasama ang kanilang asawa at mga anak. Hindi pumayag ang mga tauhan at sinabi nila kay Mo na sumama ito sa kanila. Tumanggi si Mo sa alok ng mga ito at sinabi na matanda na siya kaya't hindi na rin niya kayang maglakad at maglakbay ng matagal. Sinabi rin niya na doon na siya mamamatay sa lugar na yun at doon na rin ang magiging libingan niya. Wala nang nagawa ang mga tauhan at naiyak na lamang sa mga sinabi ni Mo. Sa huling pagkakataon ay pinasalamatan ni Mo ang kanyang mga tauhan dahil sa magandang serbisyo sa kanya ng mga ito. Kinahapunan ay tahimik na sa bayan ni Mo dahil nagsialisan na ang kanyang mga tauhan. Kasalukuyan siyang nakatayo habang nag-iisip nang dumating ang mga kawal niyang mga kababaihan. Itinanong ni Mo kung bakit hindi pa umaalis ang mga ito. Sinabi sa kanya ng mga ito na wala na silang iba pang matutuluyan kaya't humingi ang mga ito ng pahintulot kay Mo na manatili na lamang doon kasama siya. Matapos nun ay sama-sama silang nagdasal at humingi ng patnubay mula sa itaas. Sa kabilang banda naman ay patungo ang hukbo ng 4 na sagradong pamilya sa bayan ni Mo sa pangunguna ni Hexi Yuan.
Nagtaka sila kung bakit nakabukas ang gate ng lungsod. Hindi ito pinansin ni Hexie Yuan at mabilis na pumasok sa loob. Pinuntahan niya kaagad ang kinaroroonan ni Mo. Agad namang umaksyon ang mga kawal na babae upang proteksyonan si Mo. Itinanong ni Hexie Yuan kung saan itinatago ni Mo si Ji Silang. Hindi ito sumagot. Itinanong naman ni Hexie Yuan kung nasaan ang mapapangasawa nito na si Ayuya. Sinabi ni Mo na kahit kailan ay hindi nito magiging asawa ang kanyang anak na si Ayuya. Tinanong niya ito kung alam ba niya ang dahilan kung bakit pinigilan niya ang natatangka na sanang pagpapakasal nila ni Ayuya. Sinabi ni Hexie Yuan na iyon ay dahil sa may sakit ang kanyang ama noon at ng panahon na yun ay mahirap lang ang kanilang pamilya. Sinabi niya na hindi na niya pwedeng maliitin ang kanyang pamilya dahil kabaligtaran na ito nang sa nakaraan. Sinabi rin niya na nangako sa kanya si Pei Shijo na kapag napatay nito si Ji Silang ay ibibigay sa kanya nito ang kanyang malaking suporta. Bukod doon ay magiging kasapi na rin siya sa grupo ng mga sagradong pamilya. Sumagot si Mo at sinabi na nahihibang na ito. Sinabi niya kay Hexie Yuan na iniisahan lang siya ni Pei Shijo at wala talaga itong balak na suportahan siya. Napasigaw na lang si Hexie Yuan sa mga sinabi ni Mo. Tinanong niya si Mo kung papayag ba ito na maging asawa ng kanyang anak o mas pipiliin ba nito na mawalan ng ama si Ayuya. Sa sumunod ay naeksena ay ipinakita ang isang alaala ni Hexie Yuan noong bata pa siya. Kasalukuyan siyang nagpapahula sa isang matanda upang malaman ang magiging kapalaran nito. Tinanong niya sa matanda kung magiging maganda ba ang buhay nito sa hinaharap. Sinimulang gumawa ng seremonya ng matanda. Maya-maya ay sinabi nito ang mga nakita niya sa ginamit niyang apoy na panghula. Ayon sa kanya ay magiging matagumpay sa buhay si Hexie Yuan at makakasama niya sa tagumpay na yun ang kanyang mapapangasawa. Pagkatapos niyang magpahula ay naghihintay sa labas ang kanyang mga kababata at kabilang na din doon si Ayuya. Matapos nun ay bumalik ang eksena kala Dauma. Kasalukuyang nasa loob ng isang tirahan ang grupo ni Hexie Yuan habang hinihintay nila ang pagdating ng grupo ni Dauma at Ayuya. Sinabi ni Dauma na doon na sila magpalipas ng gabi upang magpahinga. Kinutuban naman si Ji Silang dahil may nadama siyang hindi maganda sa lugar na yon. Sinabi rin niya na ayaw niyang matulog sa lugar na yun dahil gusto niyang maligo sa shower. Ibinaba ni Dauma si Xiaoqi. Pagbaba niya rito ay nakita niya ang isang bakas ng paa kaya't napagtanto niya na may tao sa loob ng kubo na yon. Sumigaw si Xiaoqi at itinanong kung may tao ba sa lugar na yun dahil nais din sana nilang makitulog. Inutos ni Dauma kay Xiaoqi na pumunta sa likod nito dahil naramdaman nitong may papalabas na sa kubo. Lumabas ang dalawang kasama ni Hexie Yuan sa kubo. Laking gulat naman ni Ayuya nang makita niya si Hexie Yuan kaya't tinanong niya kung ano ang ginagawa nito doon. Sinabi ni Hexie Yuan na naparoon siya at ang kanyang mga kasama upang ipagdiwang ang araw na yun dahil sa araw na yun ay kukunin niya si Ayuya bilang magiging asawa nito. Naglakad ang matangkad na lalaki papalapit kina Dauma dala ang isang kahon. Sunod ay ibinaba nito ang hawak na kahon. Sinabi ni Hexie Yuan na maging ang ama ni Ayuya na si Mo ay payag sa kagustuhan nito na mapang-asawa ang kanyang anak. Inilabas ng matangkad na lalaki ang laman ng kahon at laking gulat ni Dauma at Ayuya nang makita nila na ang laman pala ng kahon na yun ay ang ulo ng tatay ni Ayuya na si Mo.